There is beyond the azure blue a God concealed from human sight, heated skies with heavenly hue, and framed the worlds with his great might. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive from the star God, He is our God, the great I am. There was a long time ago a God whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive from the star God, created man. He is our God, the great I am. Secure its life from mortal light, God holds the germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive from the star God, created man. He is our God, the great I am. Our God who sat upon a tree, our life was willing there to give, that he from sin might set men free, and evermore with him could live. There is a God, he is alive, in him we live, and we survive from the star God, created man. He is our God, the great I am. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the angels in chorus sang as they welcomed his birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings on earth. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that are past, how for our sins he was tempted, yet was triumphant at last. Tell of the years of his labor, tell of the sorrow he bore. He was despised and afflicted, homeless, rejected, and poor. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and
let me weep while you whisper, love paid the ransom for me. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. I know that my Redeemer lives and living cares for me. I know eternal life He gives and gave on Calvary. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful. That brother from heaven above, beautiful heaven above, has a resting on the tree, suffering on the tree, to save a sinner like me. I know the promise cannot fail, the hour is drawing nigh. Though cruel death my flesh assail, my soul shall never die. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful. That brother from heaven above, beautiful heaven above, as a resting down the tree, suffering down the tree, to save a sinner like me, a sinner like me. I know my mansion He prepares beside the crystal sea, that where He lives and loves and cares, there I may ever be. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful. That brother from heaven above, beautiful heaven above, as a resting down the tree, suffering down the tree, to save a sinner like me, a sinner like me. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has always turned to satisfy what's around sunrise and spirit. Oh, someday, these are my is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high, and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and stand by faith on heaven's stable.
prayed, and I have found, Lord, let my feet on higher ground. Magandang gabi mga kapatid. Ano po kayo? Weekend na po kayo. Weekend. Friday night. Pero ito po yung oras po natin ng pangaral po sa Facebook Live. Dito po sa bahay ngayon, kakaunti lang po kami. Hindi namin kasama si Earl at saka si Marcia. Nasa Tarlac po sila. So tayo po magpapatuloy po sa ating pag-aaral sa salita po ng Diyos. Sa gabing ito po ay ating naisipang pag-aralan ay isang tila bagay, isang mahirap na talata na kumisan ay hindi maunawaan ng mga nagbabasa. Ito po sa unang Korinto, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 15 kabanata sa talatang 29. 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Yun ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Kung titignan nga po ninyo, parang mahirap maintindihan. Pero kung atin titignan ang kanyang context, kung bakit ito naisulat ni Apostle Paul, actually, hindi siya mahirap maintindihan. Ang mga bagay sa banal na kasulatan ay para bagang nagiging mahirap maunawaan dahil sa mga nagtuturo na maling aral. Parang lumalabas na mahirap yung talata kapag napakinggan natin ang pagtuturo ng maling aral. Pero tayo po ay ituon natin ang ating pansin doon sa mga bagay na pinag-uusapan. Mapapansin natin, actually, hindi ganun kahirap. Yung sinasabi nilang mahirap, paunawaan. So sa ating mga kakabsat, JT Northern Luzon, Naimbang Arabi, Kadakay Amin, kakabsat, sa ating pong mga kaigsuunan, diha sa Southern, sa Mindanao, sa Visayas, at sa mga laylay mga dapit, bisan sa Luzon. Maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon, sa ating mga katugangan, dyan sa may Bicol region, sa region 5, Diyos marahay na bangki sa Intugabos. At sa ating mga kaibigan at mga kapatid dyan sa may Pangasinan, Santo sa Labi at sa kayo namin. Doon po sa maliit na isla sa malapit sa Boracay, sa may Carabao Island. Actually, pagka pupunta kayo ng Carabao Island, madadaanan nyo yung isla ng Boracay. Makikita niyo kabuuan ng isla ng Boracay. Ito po sa Carabao Island. Officially, ang pangalan po niya ay San Jose Romblon. Pero unofficially, tinatawag po rin siyang Hambil. Hindi ko alam. Hindi po ako taga roon. Pero Carabao Island, hindi natin alam kung yung isla ay shape na parang kalabaw o maraming kalabaw. Wala pa ako nakita kalabaw doon. Mayroong gabi sa tanan. At dito galing po sa amin, sa lalawigan po ng Pampanga, lugar na mga Kapampangan, ano po. Actually, ang mga Kapampangan, ano rin, kahit sa lugar meron. Pero ang kanilang tahanan ay sa southern part ng Tarlac. Kasama na po yung Tarlac City, Capas, Bamban, La Paz. Tapos bahagi po ng Nueva Ecija, bahagi ng Bataan, bahagi ng Zambales. Dati po, ang Bulacan at Manila ay bahagi ng Pampanga. May pabengke ko nga, kapatad at kakaluguran. So nga po ang ating pag-aaralan po ngayong gabi ay tungkol po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Ito po ay itinuturing na mahirap na talata. Dahil marami pong interpretation ng ibinibigay na marami kung anong kahulugan ng talatang ito. Pero lahat po ng talata sa Biblia, kailangan natin silang unawain ayon po sa konteksto ng talata. Saan ba ito nakuha? Saan ba nakuha yung talatang yon? Ano ba pinag-uusapan sa kabanata
na kung saan nakasulat yung talatang yun. Pag sinasabi natin context, kahit na po sa pag nag-uusap kayo, nag-uusap ang dalawang tao, meron silang pinag-uusapan, merong context ang pinag-uusapan nila. At sasabad ang isang tao na hindi niya alam kung anong context na pinag-uusapan nila, hindi niya maintindihan kung anong pinag-uusapan nila. Kung halimbawa, kayo nakapulot ng sulat at binuksan mo, nakalagay yung sinusulatan at nagsulat, hindi mo rin maintindihan yun dahil hindi mo alam yung context na kailang pinag-uusapan. Pero pag alam natin yung context, maintindihan mo. Kaya dito po sa particular na talata na gusto nating pag-aralan, sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 15 kabanata, sa talatang 29, 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Dito po sa New King James, otherwise, what will they do who are baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why then are they baptized for the dead? Ito po ay ginagamit ng isang kilalang sangay ng pananampalataya, pero sa maling paraan. Sa Tagalog o sa Filipino, kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng baptismo para sa mga patay? Kung mga patay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismohan para sa kanila? Ito po, sabi nga po kanina, ang kahulugan po ng talatang ito ay malalaman natin sa kanyang konteksto. In other words, ano ba pinag-uusapan doon sa 15 kabanata ng unang Korinto? Bakit ito sinulat ni Pablo? So ano yung konteksto doon sa 15 kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto? In other words, why did Paul write the 15th chapter of the 1 Corinthians? Bakit isinulat ni Pablo ang 15 kabanata ng kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto? Ito yung malalaman na sa talatang 12 sa verse 12. Dito sabi niya, now if Christ is preached that he has been raised from the dead, in other words, kung si Kristo ay pinapangaral na siya muling binuhay mula sa mga patay, how do some among you say that there is a resurrection of the dead? Bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay? So in other words, ang konteksto po nito, may nagtuturo sa church at Corinth that there is no resurrection from the dead. Ito pong resurrection sa New Testament, maraming hindi nakakaintindi. Doon po sa una at pangalang sulat ni Pablo kay Timoteo, meron namang naniniwala na ang pagkabuhay na maghuli ay tapos na. Meron po modernong counterpart po yan, mga kapatid, yung AD 70 doctrine. Pero dito po, sinasabi ng ilan sa mga taga-Korinto that there is no resurrection from the dead. Yun ang kailang tinuturo. They teach that there is no resurrection from the dead. Wala rin natuturo sila na walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya nga po sa verse 12. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is the resurrection of the dead? Bakit wala raw pagkabuhay na maguli mula sa mga patay? Yan ang konteksto nito. Sinasagot ni Pablo yung maling turo na walang pagkabuhay na maguli. In other words, pinapatunayan ni Pablo na mayroong pagkabuhay na maguli. Ang unang basihan ni Apostle Paul, kung walang pagkabuhay na maguli, si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. Yun ay isang basic argument. Kung walang pagkabuhay na maguli, si Kristo hindi nabuhay na maguli. Pero pag napatunayan na si Kristo nabuhay na maguli, so mayroong pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Very simple argument. In other words, para mapatunayan ni Pablo na si Kristo nabuhay na maguli, kailangan may nakakita, may saksi. Katulad po sa panahon natin ngayon, sa pag tayo po ay nasa korte, if you are in court, the defense will, or the prosecution will provide witnesses and evidence
that the defendant committed the crime. Di ba? You'll have to provide evidence and have witnesses. Ibig sabihin, kailangan may nakakita na ginawa nga ng sinasakdal yung ina-accuse sa kanya, di ba? If there are no witnesses, then there is no crime committed as far as the court is concerned. So dito po sa first argument ni Apostle Paul, Christ resurrected from the dead. Bakit? Why? Because there are people who witness His resurrection. In other words, may mga tao nakakita sa kanyang pagkabuhay na maguli. Under the law of Moses, it requires a witness of 2 or 3. There should be 2 or 3 witnesses in order to prove something. Dito po sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, one witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. So mapapatunayan lamang ang isang akusasyon o pagkakasala ng isang tao sa ilalim ng kautusan ni Moses kung may 2-3 saksi. Kapag ka napatunayan na may 2 papatayin siya, then he will be stoned to death. That's under the law of Moses. So 2 Corinthians chapter 13 verse 1, this will be the 3rd time I am coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Ibig sabihin, meron ding akusasyon laban kay Apostle Paul. So, kailangan meron 2-3 saksi na makapagpapatunay na totoo yung akusasyon laban kay Apostle Paul. So, if there are witnesses to the resurrection of Christ, then Christ rose from the dead. Kasi kung may magpapatunay na si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, then of course, si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Di ba? Kaya doon sa unang bahagi, in the first part of the 15th chapter, Paul proved that there were witnesses to the resurrection of Christ. In other words, meron saksi, may nakakita. When there are 6 witnesses, then that's a fact. Yung po isang katotohanan. Basahin po natin. Sa verse 5 hanggang verse 7, and that he was seen by Cephas, or Peter, then by the 12. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. So, sabi rito, na unang nakakita ay si Pedro. Then kasama ng 12. So, silang 12 apostol. Tapos nakita siya ng higit sa 500 kapatid, minsan, at once, na ang karamihan ay buhay pa rin at yung iba'y namatay na. And that he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. Ibig sabihin, siyang pinakahuling apostol. So in other words, since there are witnesses, and there are more than 2 or 3, marami sila. There are many witnesses to the resurrection of Christ. That proves that Christ rose from the dead. That proves that Christ rose from the dead. So, siya nabuhay na maguli mula sa mga patay dahil may mga saksi na nakakita sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, maliwanag po yan, mga patay. A man may lie, but 2 or 3 witnesses cannot lie simultaneously. Di ba? And ito, more than 500 witnesses cannot lie simultaneously. So mga tweet, nagpapatunay na si Kristo nabuhay na maguli sa mga patay. Now, if Christ did not resurrect from the dead, number 1, then the gospel is false. That is why Paul defined what the gospel is. Not to say that that is only the gospel, pero sinasabi niya kung ano ang pinakapundasyon ng ebanghelyo. Dito po sa verses 1 to 3, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you,
which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. In other words, pinangaral ito ni Pablo sa kanila, itong ebanghelyo nito na tinanggap nila at kung saan sila'y naninindigan at sila'y maliligtas, kung sila'y mananatili doon sa salita ipinangaral sa kanila, maliban sila'y sumampalataya na walang kabuluhan, sa ni Pablo. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Sabi rito. And then, after 3 days, he rose again. Yun ang sinasabi niya, di ba? Doon sa 1 Corinthians chapter 15. Tingnan natin kabuuan. Po. Medyo kulang yung aking quotation dito. Ito po, 1-4 pala. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you receive and which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that is I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So dito sa ipinangaral ni Apostle Paul, sinasabi niya, si Kristo na buhay na maguli. The gospel is the fact that Christ died, was buried, and was raised from the dead. So, if there is no resurrection from the dead, in other words, Christ did not rise from the dead, then the gospel which Paul preached was false. Hindi totoo. Kasi hindi naman pala nabuhay na maguli ang Panginoon. So ito isang malaking kasinungalingan. Itinuturo ng mga apostles, tinuro ng apostle po, yung kanyang tinanggap mula sa Panginoon na si Kristo ay namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya nabuhay na maguli. Kung ito tinanggap ng Panginoon, ni Pablo sa ating Panginoon, na sinasabi niya sa Galatians chapter 1, na itong pinapangaral ng Ebanghelyo hindi nanggaling sa mga tao, ni tinuro man sa kanya ng tao, kundi galing sa ating Panginoon, lumalabas pa na ang ating Panginoon ay sinungaling. Yun na, basahin na sa Galatians chapter 1. Ito sabi ni Pablo na po. Sa verse 12, verse 11, but I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. So ito yung nanggaling sa pagpapag ng ating Panginoon. Na hindi na malabas pa sa numaling ang Panginoon. So kung walang pagkabuhay na maguli, therefore si Kristo hindi nabuhay na maguli, the gospel is false. Number 2, if Christ did not resurrect from the dead, then the preaching of the apostles was useless. Walang kwenta kasi hindi nga pala siya nabuhay na maguli. Tinuturin nila, siya namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Tapos hindi naman pala siya nabuhay na maguli. Eh di kayo na tinuturo ay walang kabuluhan. It's useless. Dito sa verse 14, sabi ni Apostle Paul, if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Walang kabuluhan. Yes. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. In other words, sinasabi ni Pablo, walang kabuluhan na nga yung pangangaral, at ang inyong pananampalataya, wala rin kabuluhan kasi naniwala kayo sa isang bagay hindi totoo. At ang mga apostol at sila po ay nagiging bulaang mga saksi. Dito po sa Acts chapter 2, sinabi nila na ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay sila'y mga saksi. Maliwanag po sinabi nila doon sa unang pangangaral ng Ebanghelyo sa Acts chapter 2, of whom we are all witnesses, sabi nila. Sa Acts chapter 2, verse 31, verse 30, verse 31, verse 32. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. He, foreseeing this,
spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades or Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Sabi nila sa Acts chapter 2, sila'y saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pero kung wala palang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, kung gayon si Kristo ay hindi nabuhay na maguli mula sa mga patay, namilitaw ang mga apostol ay mga bulang saksi. Karapat dapat silang patayin ayon sa kautusan ni Moises. Di ba? Pangatlo, yung mga Korinto ay hindi ligtas. Hindi sila ligtas. Kung si Kristo na ating Panginoon ay hindi nabuhay na maguli, hindi niya napatunayan na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. So in other words, hindi kayo ligtas. Kaya lang natin masasabi na tayo po ligtas sapagkat ang Panginoon, pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Kung di siya nabuhay na maguli, hindi siyang Kristo. Hindi siya anak ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan magligtas. So hindi siya iligtas. So Romans chapter 1 verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. By the resurrection from the dead. He was declared to be the Son of God with power. Eh kung hindi siya nabuhay na maguli, then Christ failed to prove that he is the Son of God with power. He has no power to forgive sins. It is verse 17 of 1 Corinthians chapter 15. And if Christ is not reason, your faith is futile, you are still in your sins. Hindi na patawad ng kailang mga kasalanan. The power of baptism is based on the fact that Christ resurrected from the dead. Tingnan po yun sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Sa New American Standard Bible, dahil ito'y napakalino na salin, kahit po sa ating Tagalog, corresponding to that, ano yung that? That 7 souls, or 8 souls were saved through water. In the same manner, corresponding to that, in the same manner, baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So, ang bautismo ay meron lang kapangyarihan na magsigligtas sa atin kung si Kristo na buhay na maguli mula sa mga patay. Dahil pinatunayan niya na siya'y anak ng Diyos na may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Kung hindi siya nabuhay na maguli, yung mga Korinto, hindi sila naligtas. They're still in their sins. Nung isulat po ni Apostle Paul. Fourth, the Christians who already died in vain. Yung mga Kristiyano sa panahon na namatay na, ay namatay silang walang kabuluhan. Dahil walang pagkabuhay na maguli. Wala silang pag-asa. Wala silang pag-asa ng buhay na walang hanggan kung di sila mabubuhay na maguli. So namatay silang walang kabuluhan. They died without hope. Yun sa verse 18 sabi ni Apostle Paul, if Christ did not rise from the dead, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Sila namatay, nawala na sila. Bakit? Dahil hindi na sila mabubuhay na maguli. So namatay sila na walang kabuluhan. These Christians died in vain because they died without hope. If there is no resurrection from the dead. So, siyempre, kung hindi na mabuhay na maguli, edi mananatili kang patay. You're perished. Tama yung mga saksi. There is annihilationism. Hindi kayo mawawala lang. O, hindi po totoo yan, mga kapatid. At fifth point, if there is no resurrection from the dead, then of all people, we are pitiable. Tayo pinakakawawa. Bakit kanyo? Ang daming bagay na hindi natin ginawa, na ginagawa ng mga tao sa mundong ito, at sila po'y nag-enjoy doon sa mga kasalanan yun, hindi natin ginawa. Dahil gusto nating
maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, tapos hindi pala tayo mabubuhay na walang hanggan, di kawawa tayo. Kawawa tayo. Kaluwi tayo. Kaluwi kita, di ba? Dito basahin natin sa verse 19. If in this life only we have hope in Christ, dahil di tayo mabubuhay na maguli, if there is the resurrection from the dead, then our hope is only in this life. We are of all men the most pitiable. Pitiable. Kawawa tayo. Tayong pinakakawawa. Isipin nyo, nagtiis tayo na manatiling tapat sa Diyos. Tapos wala palang pagkabuhay na maghuli mula sa mga patay. Hindi kawawa tayo. Anong halagaan ng ating pagtitiis? Kung hindi rin lang pala tayo mabubuhay na maghuli mula sa mga patay. So yun ang argument ni Apostle Paul. If there is no resurrection from the dead, ito mga points na ito, totoo nga niya. However, there is resurrection from the dead. Number 1, it is proven by those who witness it. Ito yung pinatutunayan ng mga taong nakakita na si Kristo ay namatay mula sa mga patay. Nabuhay na maguling mula sa mga patay. May nakakita. At hindi sila nagsisinungaling. Pwede magsinungaling ng isa, dalawa, pero hindi pwede magsinungaling ng mahigit na 500 tao na nakita nilang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So they saw, witnessed the resurrection of Christ. Dito ulitin natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 5 to 7, and that he was seen by Cephas, or Peter, then by the 12. After that, he was seen by over 500 brethren at once. Kaya lang, hindi natin alam. Pero sabi ni Paul, nakita siya ng 500 kapatid, yan at once, of whom the greater part remained to the present. Na yung karamihan doon ay buhay pa rin. So pwede niya tanungin kanya. You can verify. But some have fallen asleep. Pero yung iba patay na kanya. After that, he was seen by James. So, tinitingnan yung sequence ng pag-witnessing of the resurrection of Christ. After that, he was seen by James, then by all the apostles. Then, last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. He was seen as he was going to Damascus. Nung nasa daan siya ng Damasco, nagpakita sa kanya ating Panginoon. In other words, nakita niya ang Panginoon na buhay. So siya nabuhay na maguli mula sa mga patay, di ba? Kung titingnan natin sa Acts chapter 9, si Apostle Paul was traveling to Damascus to persecute the Christians in Damascus. Yun ang kanyang purpose. But along the way, nagpakita sa kanya ang ating Panginoon do sa Acts chapter 9. Basahin natin. So kaya nakita niya ang Panginoon nagsasalita. Nakita niya ang Panginoon. So, nakita niya ang ating Panginoon pagkatapos na mabuhay na maguli. Dito po sa Acts chapter 9, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats. Ibig sabihin, mahirap nung sipayan na matulis kanya. Masasaktan ka. In other words, kung patuloy mo kung labanan, sabi ng Panginoon, masasaktan ka. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Nakita niyo si Ananias na nagsabi sa kanya kung anong gagawin niya para sa maligtas. So nakita rin siya ni Apostle Paul na siya nabuhay na maguli mula sa mga patay. Sabi ni Apostle Paul sa verse 20, ito yung sequence. This is the sequence of the resurrection from the dead. The first who will rise from the dead is Christ. Siya nabuhay na maguli. Tingnan niyo, basahin natin sa verse 20. Ano po?
But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ibig sabihin, first fruits yan, pinakaunang nabuhay na magmuli mula sa mga patay na hindi na namatay. Kasi may nabuhay na magmuli na namatay rin. Marami. Nung namatay ang Panginoon, when Christ died on the cross, several saints resurrected from the dead. At nakita sila na maraming tao. Pero eventually, namatay din sila. Basahin natin sa 27, ano po? Nung malapit ang mamatay ang Panginoon, nung namatay ng Panginoon, ito yung mga nangyayari na po, nakita nila. Dito po sa verse 52, Matthew chapter 27, verse 52. And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So, may nabuhay na maguli. Pero eventually namatay rin yung mga yun. Kahit din po sa Old Testament. Hebrews chapter 11, may nabuhay na maguli mula sa mga patay, pero eventually, namatay din sila uli. Pahala nyo, wala. Basahin natin. Dito sa Hebrews chapter 11, ito po ang ating makikita. Ito, sa verse 35, women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trial of mockings and scourging, yes, and of chains and imprisonment, etc. Dito sabi nito, women received their dead raised to life again. Pero namatay sila uli. Christ is the firstborn from the dead and did not die again. Siya pinakaunang nabuhay na maguli at hindi na namatay. For since by a man came death, ito si Adam, when he sinned, people experienced physical death. Nagsimula silang mamatay physically na nagkasala si Adam. Dahil pinalaya sila mula sa Garden of Eden at wala ng access to the tree of life. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. So ang pagkabuhay na maguli, dumating sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang ating kamatayan physically ay dumating sa pamamagitan ni Adam. Ngayon, si Kristo naman, ang pagkabuhay na maguli. For us in Adam all die, all they experience death, even so in Christ also shall be made alive. So si Kristo sa pamamagitan niya ay mabubuhay na maguli. Pero mayroong kayusan. Sa verse 23, but each one in his own order, Christ the first fruits, siya ang munang mabubuhay na magaling mula sa mga patay. Afterward, those who are Christ at His coming. Then comes the end, when He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power, for He must reign till He has put all enemies under His feet. The last enemy that will be destroyed is death. Ano sinasabi dito? Ang proseso ng pagkabuhay na maguli, ang ating Panginoon ang mabubuhay na maguli. Pagkatapos sa kanyang pangalawang pagdating, sinasabi sa mga talata, yung kanyang mga alagad, ang buhay na maguli kanya. Pagkatapos noon, yan ang katapusan. Ibibigay na ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Diyos Ama. Ito problema ng premillennialist. Itong talatang ito lumalaban sa mga premillennialist. For the premillennialist, when Christ comes again, that's the time when He will build His kingdom. According to the scriptures, according to the Apostle Paul, when Christ comes again, He puts an end to all authority and He delivers the kingdom to the Father. So, the kingdom is already existing at the time of the coming of Christ. Di ba? Nandun yung kahari, bibigyan na nga sa Ama eh. Ang kanyang paghahari ay hanggang pagka namatay, nagapiran niya ang lahat ng kanyang mga kaaway at isa, ang pinakahuling kaaway ay ang kamatayan. For He must reign as king till, that's the end of His rule, till He has put all enemies under His feet. The last enemy, that will be destroyed is death. So, sa pagkabuhay na maguli, wala na kamatayan,
Ang ating Panginoon na hindi na siya yung hari, ibibigay niyang kaharian sa kanyang Ama na nasa langit. Sa baliktad sa tinuturo ng mga premillennialists. At sabi ni Pablo sa Thessalonica, sa ika-4 na kabanata, Paul said in 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 17, "But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep." Para bagang nagugulumihan ng mga taga-Thessalonica kung ano mangyayari sa mga kapatid na namatay na hindi pa dumating ang Panginoon. So that you will not grieve as do the rest who have no hope. Hindi kayo malulumbay katulad ng karamihan na walang pag-asa. For if you believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. So ito nagpapatunay na may pagkabuhay na maguli. Sapagkat kung naniniwala kayo kaya na si Kristo ay nabuhay na maguli wala sa mga patay, ang Diyos din kanya ay dadalhin kasama niya ang lahat na namatay kay Kristo Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. Hindi raw tayo mauna o natatayang buhay sa pagdating ng Panginoon. Hindi raw tayo mauna, kundi mauna yung mga patay. Sila muna mabubuhay na maguli bago tayo magbabaguhin. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we shall always be with the Lord. So, ibig sabihin, mabubuhay ang pagkabuhay na magulingan niya. Dating ng Panginoon, yung mga patay na mga Kristiyano, sila muna ang mabubuhay na maguli bago tayo ng mga buhay babaguhin o magkakaroon tayo ng panibagong katawan. So, dito pinatutunan na mayroong pagkabuhay na maguli. Ngayon, punta tayo sa talata. Di nakita niyo. Itong problema. If there is no resurrection from the dead, then those who were baptized in Christ will just remain with the dead. Yan ang kahulugan ng talatang yun. Sabi ni Mike Willis sa kanyang commentary, ang problema natin yung mga punctuation. Paano ba sinasabi ni Pablo, meron siyang punctuation. Kasi ko po sa inyo, may punctuation na po. 1 Corinthians chapter 15, verse 29. Otherwise, what will they do who are baptized? For the dead? Meron siyang come after baptized. For the dead, ganyan. If the dead do not rise at all, why then are they baptized? For the dead? Ang sinasabi ni Pablo doon, walang misteryo dito. Ang sinasabi lang ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, bakit pa tayo nabautismuhan? Mananatilan tayong kasama sa mga patay, ganyan. So, sabihin, kung tayo nabautismuhan, hindi tayo mabubuhay na maguli, ang mangyayari sa atin, mananatili sa mga patay. Yun ang sinasabi niya. For the dead, ganyan. So, sabihin, ang sinasabi niya, walang kabulan na bautismo na yan, hindi tayo mabubuhay na maguli, kasi mananatili lang tayong patay, ganyan. Yun ang sinasabi niya, napakasimple lang. Walang misteryo diyan. Pag nakita natin context, walang pagkabuhay na maguli. Okay. Ito pinaka masaklap, sabi ni Pablo, if there is no resurrection from the dead, mananatili tayo patay. Hindi ba yan ang consequence, no? Hindi ba sinasabi sa verse 29? Ang dami silang sabi ng iba. Meron daw practice ng baptism for the dead, etc. Wala tayong pakalam doon. Wala naman sinasabi ni Pablo din sa verse 29. Ang sinasabi lang niya, mananatili tayong patay for the dead. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya kung walang pagkabuhay na maguli, why are we baptized? Ba't pa tayo magpapabaptismo? Mananatili lang tayong patay. Yan ang sinasabi niya. Di ba napakasimple, no? Yun ang kahulugan ng verse 20. Na mahirap maintindihin nyo? Hindi mahirap intindihin nyo. Dahil ito'y consistent sa context na pinag-uusapan. Na walang pagkabuhay na maguli. Kung wala ito, tingnan nyo, kung walang pagkabuhay na maguli, ba't ito pagbabaptismo? Mananatili ka lang patay, wala ka lang magantimpala. Yun ang sinasabi ni Pablo.
Tutuloy po natin sa verse 31. Walang kwenta nga niya itong sakripisyo ko, sabi ni Pablo. If indeed there is no resurrection, and we will remain with the dead, then false sacrifices were in vain. Yung lahat ng pinagsikapan ni Pablo ay walang kabuluhan. Dito sa verse 31, I affirm by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. In other words, araw-araw ko kanyang titiis. If in the manner of man I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it to me? Hindi natin alam kung yung beast na yun ay mga hayop o mga tao na parang mga hayop. Kung ito yung mga taong parang hayop, yun sa Acts chapter 19 yun, di ba? If the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die. Sabi-sabi, kung walang pagkabuhin na mga lipat, patay magpapabautismo, mga patid, ganyan. Wala namang kwenta yun. Bakit di lang tayo kumain at uminom at sapagkat bukas tayo naman mamamatay? Di tama yung sanglibutan. Ang prinsipyo ng sanglibutan, kung misa prinsipyo ng ibang mga Kristiyano, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi ng mga Kristiyano, matanda na tayo, kailangan tayo mag-enjoy, ganyan. Kailangan mabakita na natin ang lahat ng lugar sa mundong ito. Baliktad yung iniisip nyo eh. Dahil matanda na tayo, dapat na nating pagsikapan ng ating kaligtasan. Hindi ba dapat gano'n? Eh para tayong tagasang libutan yan. Kung gano'n ang prinsipyo natin, let us eat and drink, for tomorrow we die. Eh di tama ginagawa ng sanglibutan. Tama sinasabi ng mga lasenggo, mga manginginom ng alak at mga sugaron, etc. Ay, ba't di tayo magsugal kayo? Mamamatay lang tayo. Ano mo pera mo? Di ba di tayo uminom? Mamamatay naman tayo bukas. Hindi tama rin yung hangal doon sa Luke na gumawa siya ng mas malaking pamalig. Hindi pala niya alam, mamamatay na siya ng gabing yun. O di kayo ng prinsipyo ng salvo, hindi tama sila, mali tayo. Tayo nagpakahirap, nag-taste, tapos wala palang pagkabuhay ng maguli. Eh di mas tama sila. Mamamatay lang tayo. Wala namang pagkabuhay ng maguli. Eh di, let us eat and drink and be merry, for tomorrow we die. Tama sila. Mali tayo. Yan ang point ng verse 29. Kung gano'n titignan yung kahulugan, consistent yan sa buong chapter 15. Walang kinokorek si Pablo na isang practice na yung mga Korinto ay nagbabautismo ng mga patay. Wala namang gano'n. Ang sinasabi lang niya, kung walang pagkabuhay ng maguli, mananatili lang tayo sa mga patay. Sabi, yun ang ibig sabihin ng talata niya sa verse 29. Eh, mayroon pong sangay ng pananampalataya yung mga Mormons. They believe in proxy baptism. In other words, you can be baptized for your dead relatives. That is why they have a very extensive genealogies of all men for this purpose. Gusto niyo malaman ang salin lahi niyo mula sa pinakauna-una, pumunta kayo sa kanila. They have the records. Bakit lagi sila gumastos sa ganung bagay? Mahalaga ba na malaman natin kung sino pinakanino natin? Hindi. Hindi nga natin sila kilala. Hindi rin tayo nila kilala. Sabi nga ng isang tao, we are working to have this wealth and properties which will be enjoyed by people we do not know. Yung mga pag-aari na naipundar ng isang lahi, ang mag-i-enjoy dyan ang kailang kinapuapuan, hindi na kilala, hindi rin sila kilala. Alam lang, sa pangalan, kung hindi mo rin alam. Ako hindi ko alam ang mga pangalan lolo ng lolo ko, o yung tatay ng lolo at lolo ko, hindi ko sila alam, hindi ko kilala. Pero yung mga natamasa mo, galing sa kanila. So, yun ang purpose nila. Pero tingnan po ninyo. There is no proxy salvation in the scriptures. You cannot be baptized for other people. You cannot be baptized in behalf of other people. You cannot be baptized in behalf of dead relatives. Hindi rin pwede. The Bible doesn't teach that. Bible teaches personal salvation. You work for your own salvation. This is Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Work out your own salvation. We cannot work out in behalf of others. We can only work for our own salvation. Di ba? Salvation is personal. You can only save yourself. So Acts chapter 2 verse 38, and then we jump to verse 40. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Sabi niya, let every one of you be baptized. They cannot be baptized in behalf of others, but they themselves shall be baptized. Verse 40, and with many other words he testified and exhorted them, saying, Be saved from this perverse generation. Sa ibang salin, save yourself from this perverse generation. Then those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. So, personal salvation. Righteousness and sinfulness cannot be inherited. We cannot inherit sin, neither can we inherit righteousness. Sa Ezekiel, chapter 8 and verse 20, yung katwiran na matwid, sa kanya lang yun. At yung kasamaan ng masama, sa kanya rin lang yun. Hindi natin namamahal ang kasalanan, hindi rin natin namamahal ang katwiran. Dito sa Ezekiel chapter 8 and verse 20, the soul of the person whose sin shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. So, tingnan nyo. Righteousness is personal. And so is sin. It's personal. Pag nagkasala ka, ikaw lang yun. Paparurusahan. Pag matwid ka, ikaw lang ang maliligtas. At maliban pa dyan, pagkatapos ng ating kamatayan, no one can do anything to save himself. In other words, when one dies, others cannot do something for him to be saved. Dahil kasunod na yon ang kahatulan kanya. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. So pagkamatay natin, andun naghihintay na yung kahatulan sa iyo. Wala ka na mababago doon. So hindi totoo yung vicarious salvation o may ibang magliligtas para sa iyo. Hindi rin, proxy baptism also is not scriptural. It is not taught in the scriptures. There's no direct command, there's no per-apostolic example, there's no necessary inference for proxy baptism, di ba? Ngayon, na nakapagtataka rito, itong talatang ito, sa verse 33. Dapat ito, nakita na natin na malaliman ito. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Awake to righteousness and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Ano yung others do not have the knowledge of God? They teach that there is no resurrection. That teaching doesn't come from the knowledge of God. Ang sabi ni Pablo. Why is this verse here? Ito lang. Paul meant, ang ibig sabihin ni Pablo, kung kasama mo, sumakasama ka sa mga tao nagtuturo na walang pagkabuhin na magaling mula sa mga patay, ang iyong mabuti pag-uugali ay masisira. Bakit? Because of this principle. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Because there is no resurrection from the dead. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Naisip ba natin yan? Itinuturo natin ito, parang ingatan mo yung mga kaibigan mo, kasi kung sino kaibigan mo kanya, sisirahan niya mabuting pag-uugali mo. Pero doon sa bahagi na si Pablo ay nagwamasto ng maling aral tungkol sa pagkabuhay ng maguli. Ito ay consequence ng maling turo sa walang pagkabuhay ng maguli. If you believe that there is no resurrection from the dead, then you will live in sin. Hindi ka mabubuhay sa kasalanan. Bakit? Because there is no resurrection from the dead.
Kaya sabi niya, why be baptized when there is no resurrection from the dead? Mamamatay ka rin lang katulad ng mga makasalanan. So, anong gagawin mo? Di magpakasama ka na? Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Evil company corrupts good morals. Katulad dito na once saved, always saved. If you believe in once saved, always saved, then you can do anything. And you are still saved. Kaya nga may nakikita kong naniniwala sa osas na uminom ng alak, na nagsusugal. Bakit? They will still be saved anyway. Once saved, always saved. Yun ang consequence ng isang maling aral. So the consequence of there's no resurrection from the dead, pwede ka na mabuhay na magkakasala ka. Bakit? Because there is no resurrection from the dead. There is no hope of eternal life anyway. Kung di ka mabubuhay na maguli, paano ka magkakaroon ng buhay na wala hanggan? Yun mga kapatid. Nung ako'y batang Kristiyan, di ko maintindihan yan. Ba't andito itong talatang ito? Anong kaugnayan sa pagkabuhay na maguli? When you think deeper, if there is no resurrection from the dead, what will be the consequence? Bakit ka pa magiging Kristiyano? Hindi ka rin lang pala mabubuhay na maguli. Di, ikay kumain at tuminom at magpakasaya dahil mamamatay ka rin lang katulad ng mga Kristiyano. Dahil walang pagkabuhay na maguli. There is no sense in being a Christian when there is no resurrection from the dead. Di ba mga kapatid? Now, isang bagay, there is one important thing that we need to learn. Why did Paul write the 15th chapter of his first letter to the Corinthians? He exposed false doctrine. If you are a gospel preacher and you do not expose a proven false doctrine, then you are not a gospel preacher. You are a politician. You are a compromiser. You are not like Apostle Paul. In 2 Timothy chapter 4, when Paul was about to die, this is what Apostle Paul declared. He was very confident that he will have the crown of righteousness, which the Lord will give on the last day. Why was he confident? Why was he not afraid to die? For to live is Christ, and to die is gain. Philippians chapter 1, di ba? Ito ang dahilan. Sa verse 6 ng 2 Timothy, chapter 4, verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand, or is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ano sabi niya? I have fought the good fight. I did not compromise. I exposed false doctrine. I did not keep company with false teachers. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Sabi niya sa verse 8, finally, there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved his appearing. Why was he confident? Because he fought the good fight of the faith. He finished his race, and he kept the faith. So ito po ating pag-aaral po sa gabing ito. Sana po nakatulong. Maghanap po tayo ng mga mahirap na mga talata. Kung meron kayong nakikita mahirap na talata na parang hindi maintindihan, message po niya natin, pag-aaralan po natin at ating pag-aaralan po sa ating Facebook Live. Maraming salamat po mga kapatid. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dakala salamat kay kayong pamakaramdam. Maraming salamat sa inyong makikinig. Tingnan po natin ang mga comments sa comment section. Ano kayo may nakitanong? Baka wala namang pong tanong. Wala ako nakikita ng tanong dito. Anyway, kung walang tanong, kailan naman po yun. Yung isang nagbibigay ng comment, binlock ko na po kasi wala naman pong katuturan yung kinukomment niya na walang kaugnay sa ating pinag-uusapan. Binlock ko na po. Hindi naman siya interesado matuto eh. Parang nakikipagtalas-tasan lang na hindi ko maintindihan. Aljan Ocampo, good evening po. Or Gabriel Faust, good evening. Maria Madiraga de Discotio, na Imbag Arabi, Kakabsat.
Maureen Hipolito, magandang gabi. Ito po yung kapatid ng aming manugang na si Maricel. Good evening, Lolo Lordy, Mauro. Oh, good evening, Mauro. Shout out to Mauro. At kay Inara rin, Conscious Inara. Ivania Senior Sani, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin. Marie Bobbies, good evening po, good evening din. Jace Bobbies, good evening po, good evening din. Robert R. Calas, gandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Gandang gabi rin. Meron palang tanong, pero Baron Soler naman, hindi. Tama kayo. Ano po kaya ito? Lumundag. Sorry lang po. Babalik tayo. Ayun. Genial Lil, good evening. Edna Delfina Villamayor, hello po. Good evening po sa lahat watching from Quezon Province. Pinaplano po namin pumunta na Sister Edna, Brother Noe, then sa may Dolores, Quezon. Lord willing, sa last week of May or first week of June. June Bautista, nagkataon pa naman sa June. Good evening. Marisa Rieta Manzanillo, good evening, Brother Lordy, to all dear brethren and friends. Good evening. Noel Tanyaras, good evening po mga kapatid. Leonita Torreliza, na ibang garabi, Kadakayan, Kakabsat, ito po yung Ilocano. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Remy Ordinary Matias o Matias, good evening po. Good evening din po. Melinda Dizon Senis, good evening po, Brother Lordy. Good evening po sa mga kapatid. Good evening din, Sister Melinda. Linda Villamin, maayong gabi, Brother Lordy Salunga, sa lahat na nakikinig. Maayong gabi, Usab. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi sa iyo rin, Brother Raf. Liaka Colis, magandang gabi po, Brother Lordy, sa lahat na nakortiran. To God be all the glory. To God be all the glory. Good evening din po, kapatid. Din Layusa, good evening po. Good evening din. Jembert Esquadra, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi. Good. Rahim Arguelles, good evening po mga kapatid. Good evening kapatid. Ray Lagasca Lebatique, good evening kakapsat. Tapos meron po comment dito, ano po. Hindi ko po kilala itong si Baron Soler. Good evening po. Wala siyang mukha eh. Kung walang mukha, hindi natin lang magtotoong profile yan o may trolls. Hindi ka lang gusto sabihin may trolls dito. Wala pong punctuation ng mga Greek manuscripts. Wala rin pong chapter, verse, ang mga ito'y dinagdag lamang ng mga translators, mga translations, mga Greek edition. Ang mga preacher ngayon na di-inspirado ng Diyos, walang makapag-aangkin ng kailang turo sa kaubuhan ay walang kamalian. Sila ay maaaring magkamali o nagkakamali sa kailang turo, hindi gaya ng apostol na inspired by God, guided by the Holy Spirit. Si Timoteo na kasama namin sa Apostle Pablo ay inutosang manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Si Timoteo hindi inspired by God and guided by the Holy Spirit. Siya sinabi, mag-ingat ka sa iyong sarili sa turo. Dito ang pagtatanong at pagpapaniwanag mula sa tagapakinig ay isang malaking bagay ng pag-aaral sa katutwid o ikaliniwanag ng isang paksa, igit kong lahi kanya. Abalang po nito. Bilang Apostle Pedro, nalaki kayong handa sa pagsagot. Acts 17:11, ano po, makikita natin. Hindi po, alam nyo, kaya po natin ginagawa yan para sa kayusan. Kasi kung sumasagot lang po siya na walang kaugnayan sa pinag-aaralan natin, hindi naman mahalaga doon sa ating pinag-uusapan. Kaya ako kuminlak. Kasi hindi naman siya tumutugma doon sa ating pinag-aaralan. May karapatan po yan ng nagla-live. Binibigyan lang po yan ng karapatan magtanong. Di ba? Maganda na nga yun eh. Di ba? Pero huwag naman natin abusuhin. Sabihin, kung nagtanong po tayo, sinagot, at di ka sumasangayon, ganda na lang tayo. Kasi hindi naman po ito yung venue ng debate. Kung debate po ito, hindi tayo matatapos. Pag-aaral lang. Kung magtatanong kayo, sasagutin, pag-aralan muna yung sagot bago kayo sumagot. Kasi pagka sinagot kayo, tapos sasagot na kayo kagad, hindi kayo nagtatanong, no? Baka meron kayong tinatawag na ako di ako naniniwala totoong tao to si Baron Soler. Baka ito po isang
hindi totoong profile kasi walang mukha eh. Baka ito rin po yung binlat natin na si Race Chai. Ako naniniwala ako doon eh. Kasi itong sinasabi niya parang ganoon din. Totoo walang punctuation. Depende sa manuscript. Minsan may manuscript puro capital, may manuscript puro cursive, etc. Pero makikita mo sa sense ng pinag-uusapan. Kaya doon sa 1 Corinthians 15 verse 29, yung pagpapaliwanag na bakit pa tayo magpababautismo for the dead, kanya. Hindi sinasabi we practice ng pagbabautismo ng patay sa Korinto. Wala namang ganun. Hindi dapat sana kinurek na ni Apostle Paul na mali yan, kanya. Ang sinasabi lang niya, at ito yung maliwanag na paliwanag. Wala lang ibang maliwanag na paliwanag kundi yun eh. Kung wala rin lang pagkabuhin na maguli, bakit pa tayo magpapabautismo? Para manatili lang sa mga patay. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kung yan ang paliwanag mo, walang problema doon sa buong konteksto ng 1 Corinthians chapter 15. Kung maglalagay kayo ng particular na practice, balay natin kung totoo yun. Marami kang pwedeng sabihin ito. May mga nagbabautis para sa mga patay o naghuhugas ng mga patay. Dahil ang ibig siya ng bautismo, kumis na washing. Pwede mo sabihin yun eh. Pero pag ang context lang ang pinag-uusapan sa 1 Corinthians chapter 15, yun talaga sinasabi ni Apostle Paul. Eh, lalo kung titignan mo pa yung kasunod ng mga talata. Kaya napakahalaga ng context. Ano po? Kung kayo po ay i-check ko po itong ano na ito, papacheck ko po yung profile. Kung ito po tunay na profile o hindi. Sana ako'y mali. Ano po? Kung ako'y mali, ako'y maghihingi ng paumanhin. Kung ito po'y totoong profile. Kasi nagdidepensa siya eh. Laban doon sa binlak ko. Hindi ko na sana babalak yun. Kaya lang, parang hindi siya nakikipag-aral. Walang kaunayan yung sagot niya doon sa pinag-uusapan. Hindi naman ang purpose pa natin yun. Kung gusto po niya makipagtalastasan, hindi dito sa live natin. Ito pag-aaral po dito eh. Binibigyan lang po tayo ng pagkaan magtanong. Kung meron tayong tanong, di maintindihan. Pwede ito venue para makipag-debate po tayo. Wala tayong time para makipag-debate tayo. Kung gusto niya debate, pwede naman. Pwede dito sa, hindi po dito sa live format na ito. We do not have the proper time and arrangement para sa ganung bagay. Hindi siya ayaw natin makipagtalas-tasan. I-check ko po ito, ano po, tuntino po itong Where Baron Solar. Wala siyang mukha eh. Usually, mga totoong account, may mga mukha sila eh. Kaya nga po kung minsan, o kaya makarakatsuro, ito mo si Jace Bobby, kilala ko yan eh. Pero kung wala talagang mache-check rin po natin yan. Ito sinasabi niya kasi, parang siya sabi, mali ka sa ginawa mo. Wala pong mali doon. Karapatan ng may profile kung sino gusto niyang may black o hindi. Meron siyang dahilan eh. Kung namang okay naman po yung pakikipag ba't natin di ba black naman? Meron pong nakikilala sa taong yun. Nakilala ko rin. At ganoon din ang sinasabi niya. So, marami siya lahat po. Si Baron Solar. Tignan po natin ito, check po natin. Check ko yung Brother Richard kung totoong profile po ito. Totoo naman sinasabi mo. Maaari tayo magkamali. Pero, pwede natin, paano kung gano'n ang inisip natin, hindi na natin makikita kung yung totoo? Pwede ka magkamali, pero pwede mo rin i-check para mawala yung pagkakamali doon sa yung pagkakaunawa sa isang talata. Ngayon, tanong ko sa inyo, itanong ko dito sa kapatid na ito, kung totoo mang profile ito. Ano naman ang mali doon sa pinaliwanag natin? Dapat yun ang sagutin mo. Anong mali doon? Anong katunayan na hindi gano'n? Di ba? Yun ang malusog na pakikipagtalastasan. Wala naman pong, parang dinipensa lang po yung sinabi kong binla ko yung isang tao na yan, si Mr. Race Chai. Okay.
He bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Upon his precious head they placed a crown of thorns. They laughed and said, behold the King. They struck him and they cursed him and mocked his holy name. All alone he suffered everything. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When they nailed him to the cross, his mother stood nearby. He said, woman, behold thy son. He cried, I thirst for water, but they gave him none to drink. Then the sinful work of man was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. To the howling mob he yielded. He did not for mercy cry. The cross of shame he took alone. And when he cried, it's finished, he gave himself to die. Salvation's wondrous plan was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Must I go and empty-handed thus, my dear Redeemer, meet? Not one day of service give him, lay no trophy at his feet. Must I go and empty-handed, must I meet my Savior's soul? Not one soul with which to greet him, must I empty-handed go. Oh, the years in sinning wasted, could I but recall them now, I would give them to my Savior, to his will I gladly bow. Must I go and empty-handed, must I meet my Savior's soul? Not one soul with which to greet him, must I empty-handed go. O ye saints, arouse, be earnest, up and work while yet 'tis day. Ere the night of death o'ertake thee, strive for souls while still you may. Must I go and empty-handed, must I meet my Savior's soul? Not one soul with which to greet him, must I empty-handed go. Maraming salamat po mga kapatid. Baka mayroon mga karagdagan po rito. Oo, tama. Si Brother Calvin, ano po, tama po yan. Dapat ano na lang. Kung meron kayong ano na lang, PM na lang po nyo. Ano po. Nakita ko po, sinya ko, parang ano po yun, hindi talaga profile lang tao yung kanina. Sinya ko po ngayon, isa lang ang follower niya. So, meron po ganun talaga mga account. Ano po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa Lunes naman po ng gabi. Sa March 31 po, kung interesado kayo, meron pong gospel meeting dyan sa may sa Nicodemus Church of Christ sa Tondo, Manila. Ang preacher po dyan ay si kapatid na Ray Tacbad. Ano po? Raymundo Tacbad. Actually, yung buong pangalan niya. March 31 ang date po, ano po. Ito po yung address ng venue. Hindi po sa kailang church building. Dito po sa Jollibee, Purefold, Pretil. Sa Tondo po ito. Second floor. 1 Luna Street Corner, Tayuman, Tondo, Manila. Yun po ang address. Ano po. Jollibee, Pure Gold, Pretil. Second floor, 1 Luna Street Corner, Tayuman, Tondo, Manila. Tatlo po ang magiging preacher po doon. Si Brother Rudy Senior,
Junior pala. Preacher po naman La Picture sa Press sa Capas Tarlac, nandun po sa Tarlac City. Ang kanya pong topic predestination. Ang yung pong lingkod, ang topic ko po ay marriage, divorce, remarriage. Tapos po si Brother Attorney Nolly Villamor, na ang topic po niya ay salvation. Si Brother Nolly Villamor na lang po ata natitira sa mga naungulang mga mangaral na po. Nag-uwian na sa kanilang gantimpala. I'm sure namatay na po sila. So, si Brother Nolly Villamor na lang. Sana, alam ko po, halos lahat po nawala na. Wala na po yung mga tinitanghala namin ng kayong mga bata pa ng mga mangaral. Ngayon kami na yung matatanda. Yung ganun po talagang ang kalakaran sa buhay ng mundo. Paikot ano lang po. Tayo mabubuhay, tayo mawawala, may papalit sa atin. Mawawala rin sila, may papalit sa kanila. So on and so forth. Sabi nga ni Solomon, isang lahi ang nawawala, isang lahi papalit, pero ang lupa ay magpakailanman. In other words, from our point of view, parang hindi nawawala yung lupa. Nawawala isang lahi, papalitan lang yung, pero doon pa rin yung lupa kanya. Hindi man ibig sabihin, walang katapusan. So sana po, kung meron kayong panahon, supportahan po natin ang gawain na yon. So, ganun din po sa April 7 and 8, meron po lectureship si Brother Rod Halbrook yun sa may Betis, Guag Pampanga, na doon po muna maaral po si Brother Jonaber Takbat, Santa Ursula, Betis, Guag Pampanga po. April 7 and 8. Ngayon din po sa April 17, meron pong gospel meeting dito sa Angeles City Southside Church of Christ. Ano po yan? Holiday po yan. Ang aming pong address, Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Malapit po sa SM De La Bastagan, Save More. Meron pong kanto doon. Pumasok lang po kayo doon, madali pong hanapin. Meron po tayong 4 na limang tagapagsalita. April 17 po yan. Meron din po magawa ng mga kongregasyon. Kung kayo may impormasyon, pwede ipasok sa akin at i-announce po natin. So, kung gusto po niya kaming makasama sa pagsamba, sa araw po ng linggo, ang aming pong address sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 3, Angeles City. Actually, hindi na po Angeles yun. Kalibot po Bacolor na yun, pero mas malapit sa Angeles City. Kaya ang address po namin ay postal address ay Angeles City. Kung may sulat po kayo doon sa lugar na yun, ang maghahatid po yan, Angeles City Post Office. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Amang banal. Kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na inyong binigay sa amin. Nabigyan niyo po kami ng katsiyagaan, pasensya, at para magampanan po namin ng bagay na ito na maituro ang inyong kalooban. Malaman po naman nakikinig upang sila rin po ay pag-aralan po nila at nanuwain ang inyong kalooban. At sana naway sila ay sumunod rin sa inyong kalooban ng Diyos. Huwag nawa kami maging marunong sa inyong mga sariling haka-haka, kundi kami maging matalino sa inyong kalooban ng Diyos. Patawarin po niyo kami sa inyong mga pagkakamali. Wala pong tao sa mundong ito na pwede niyo sabihin sa kanyang sarili na hindi siya nagkakamali, nagkakasala. Ang aming Panginoon lamang ang naging tao na hindi nagkasala. Ama, sana po yung magpalisin niyo ng mga adlang na kami huminto ng paglilingkod sa inyo, Diyos, na manatili kami hanggang sa araw po ng aming kamatayan o sa pagdating po ng aming Panginoon. Idinadalayan po namin mga kapatid na may mga karamdaman na si Sister Rose Paras po dito po sa Angeles City Southside Church of Christ. At meron pa rin siyang kapatid na may karamdaman na nawawala po ngayon ang kanyang pangalan sa kanyang kaisipan. Pero alam ko po, Diyos, nalalaman niyo. Dinadalayan din po namin na may mga kapatid na nawala naman sa buhay, nawa sila ibigay nyo ng katatagan ng kailang pananampalataya. Yaman nalalaman namin na ito ang konklusyon ng buhay sa mundo. Kami yung mamamatay. At ang mahalaga yung mamamatay kami na may pag-asa.
Dinadalayan din namin ang mga Diyos ang kasalukuyang sitwasyon ng aming bayan na sana po'y magkapanatili ang kayusan, kapayapaan upang kami makapatuloy ang paglilingkod sa inyo, Diyos. Naway bigyan pa rin niyo kami ng biyaya ng buhay sa araw ng bukas. At ang mga bagay tayo may iningi dahil ng Panginoon sa Kristo na yung Panginoon. Amen. Lobog po ng Panginoon sa Lunes ng gabi, alas 8. Makita-kita tayo muli ang ating pag-aaralan po yung conversion of Apostle Paul. Acts chapter 9 na yan, di ba? The conversion of Paul. Yun ang ating pag-aaralan sa araw po ng Monday. Dahil meron tayong serie every Monday tungkol po sa mga conversion sa Book of Acts. Natingnan na po natin yung 3,000 sa Acts chapter 2, yung mga Samaritans sa Acts chapter 8, at yung eunuch sa Acts chapter 18. So Acts chapter 9 po, kasabi niya na Acts chapter 22, yung po conversion of Saul, na later on ay naging si Apostle po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po ng ating Facebook Live na way tayo po'y patubayan ng Panginoon habang ginagawa natin ang kanyang kalooban. God bless. Take care.